kami. 4 na oras kami sa loob ng CIDG, 4 na general ang nag-iimbestiga sa akin. Sinarado ang pinto. Lahat naka-close. Sabi niya ngayon, ibulong mo sa amin kung sino. Ang kilala mo ba yung MC o kahit sino doon? Sabi ko, sir, kahit lutuin mo ako dito, wala akong masabi kasi hindi ko kilala kung sino mga organizer na sinasabi mo. Volunteer akong pumupunta sa rally. Sabi niya, ngayon, hindi pala ikaw yan. So, sino ba sabi niya, yung nagsisigaw na yan, na 30 minutes, lulusubin ng Mindiola. Sabi ito, pasupin na mo ang TV Patrol. Ipatawag mo ang TV Patrol kung gusto mo malaman ng katotohanan. Magandang gabi sa ating lahat, mga Pilipino! So, yun. Medyo kinakabahan ako kasi hindi ako sanay magsalita dito. Mas sanay ako magsalita doon sa harap ng mga buhaya. Doon sa House of Representatives, madaming buhaya doon eh. Kasi ang dati, akala ko ang mga buhaya nasa ilog lang. Ngayon, social na. Andun sa House of Representatives ang karamihan. Akala ko dati, yung buhaya, nung bata pa ako, tao lang ang kinakagat. Ngayon, pera na. Hindi ba yak bilyon ang ninanakaw nila. Kaya ngayon, kaming mga kabataan ay nakikisa at nakikilaho sa pagkikipaglaban kontra korupsyon upang sa ngayon, may parating namin sa lahat ng nasa posisyon, sa lahat ng nasa taas, na ang mga kabataan ay pagod na at sawa na sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Nasa loob pa lang kami ng tiyan ng aming mga magulang, nagbabayad na kami ng tax, nagbabayad na ng buwis, hanggang ngayon, lubog pa rin sa utang ang ating bansa. Lalo't ngayon na bangag ang nakaupo at namumuno sa atin. Ang presidente natin ngayon, mas makapal pa ang pagmumukha niya sa hollow block at simento ng flood control. Kung hindi makapal ang mukha niya sa dinami-dami ng Pilipino at estudyante na lumalabas sa kalsada upang ipanawagan na Marcos resign, dapat bumaba na siya. Ang ating presidente puno ng fake news. Kaya nung pinatawag ako sa CIDG, sabi niya sa akin, kilala mo ba si Atty. Topacio? Sabi ko sa CIDG, oo, kilala ko yun. Sabi niya, saan mo nakilala? Sabi ko sa Facebook, sikat yun eh. Sumunod naman na sinabi niya, kilala mo ba si Atty. Vic Rodriguez? Sabi ko, eh sir, kilala ko rin. Saan mo nakilala? Siya ba ang organizer ng mga rally? Sabi ko, hindi sir. Nakilala ko lang sa Facebook, tumakbong senatorya mo nakaraan eh. Sabi niya ngayon, kung hindi ka pala sabi niya membro o nag-oorganisa sa mga rally, bakit ka nakakapagsalita? Sabi ko, sir, kung gusto mo sumama ka sa rally namin. Kasi sabi ko, noong pumunta ako sa rally, sabi sa MC, meron pa bang gustong magsalita dyan o maglabas ng inahin? Kaya sabi ko, lumapit ako, nagsalita ako. Ngayon sabi niya, ikaw ba itong nasa video? Sabi ko, yes sir, sa ako yan. Sabi nung general, hindi, baka AI. Sabi ko, hindi sir, ako talaga yan. Sabi niya, okay, kinumpirm mo na ikaw yan. Ngayon sabi nung 4 na general, panoodin natin yung video. Sabi ko, yes sir, panoodin natin, i-play yung video. Pinlay yung video. Kuwang-kuwa dun sa video, may lighter na ba ang lahat? Ngayon sabi niya, ikaw ba yung nagsigaw ng may lighter na ba ang lahat? Sabi ko, yes sir, ako yan. Bakit mo sinabi na may lighter na ba ang lahat? Susunugin niyo kung ano dyan? Sabi ko, hindi sir. Kaya ko sinigaw na may lighter na ba ang lahat kasi magka-candle lighting kami. Ngayon sabi niya, sinabi mo kanina, hindi ka part ng mga organisasyon o mga rally. Paano mo nalaman na magka-candle lighting kung hindi ka pala kasama sa mga meeting? Sabi ko, sir, napakadaming rally ang pinuntahan ko. Minsan nakaupo lang ako, binibigyan ako ng kandila, kaya naisip ko, baka magka-candle lighting kami sa liwasan. Kaya in-advance ko na. Sumunod naman, sabi niya, dito naman tayo sa isang video. Sabi ko, okay. Sabi niya, ikaw ba ito? Sabi ko, ako rin yan, sir. Ngayon, yung nasa video na yun, within 30 minutes, lulusubin natin ang Mindiola. Ikaw ba yung nagsabi niya? Sabi ko, hindi, sir, magkaibang boses eh. Sabi niya, kung hindi ikaw yan, sino yan? Sabi ko, hindi ko alam, sir, kasi hindi ako
Kayo yung sasakyan sa'yo, sa organizer o private. Sabi ko, hindi sir, tok-tok. Sabi niya, anong tok-tok? Sabi ko yung tatlong time. Sabi niya, yun! Hindi pupunta ang mga tok-tok doon kung walang organizer na nagbayad. Sabi ko, mali ka na naman sir. Ang tok-tok na sinasabi ko, sabi ko, yung mga sira na nakaparada sa Liwasan Bonifacio, nagsisilong ako, umuulan eh. Ngayon, 4 oras kami. 4 na oras kami sa loob ng CIDG, 4 na general ang nag-iimbestiga sa akin. Sinarado ang pinto. Lahat naka-close. Sabi niya ngayon, ibulong mo sa amin kung sino. Ang kilala mo ba yung MC o kahit sino doon? Sabi ko, sir, kahit lutuin mo ako dito, wala akong masabi kasi hindi ko kilala kung sino mga organizer na sinasabi mo. Volunteer akong pumupunta sa rally. Saan mo nakita yung mga rally? Bakit ka nakakapunta? Ang daming vlogger sir eh. Nagla-live kaya nakikita ko kung saan yung may rally, pumupunta ako doon. Sabi niya, ngayon, hindi pala ikaw yan. So sino ba sabi niya, yung nagsisigaw na yan, na 30 minutes, lulusobin ng Mendiola, sabi ito, pasubin na mo ang TV Patrol. Ipatawag mo ang TV Patrol kung gusto mo malaman ng katotohanan. Kasi yan yung nagpalabas ng video. Sabi ko sa kanya, paglabas ko ng CIDG, sinarupong ako ng TV Patrol. Sir, pwede ka ba namin ma-interview? Sabi ko, oo naman, pwede. Anong naging reaction mo? Anong naging mo nung pedala ka ng Subpina? Sabi ko, gago ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako kaya Subpina, tapos tanungin mo ako? Sabi ko lang, TV Patrol, gago ka ba? Ikaw yung dahilan kung bakit ako kaya Subpina, tapos ngayon tatanungin mo kung hindi ako nagulat? Talo siya ito. Kaya tayo ngayon mga kababayan, sabi ko sa CIDG, kahit 100 truck pa ang Subpina na ipadala nila sa bahay namin, handa kaming ipangalandakan at ipagsigawan ng Marcos Resign at papalagutin ang lahat ng politikong sakot sa nagawang sa ating bansa. Mabuhay tayo mga Pilipino, mabuhay ang hagpan ng maisog, mabuhay! Remittances ng mga OFW, bilyon din ang ninakaw sa atin. Ang OFW, iniwan ang pamilya para magkaroon ng mabuting kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero, ang administrasyong ito, bangag at gusto pang damayin ang aming pamilya. Maraming anak ng OFW ngayon na naging lulong sa droga. Biktima ng mga drug addict. Hindi man lang binigyan ng hustisya. Mas pinaburan pa nila ang mga nagsusupply ng droga sa ating bansa. Sa panahon ni PRRD, ramdam namin ang kanyang malasakit sa mga OFW. Nilinis niya ang Pilipinas para maging ligtas ang pamilya ng mga OFW. Dahil ayaw niya na maging adik ang mga anak ng OFW. Ayaw niya na mabiktima ng isang adik ang pamilya niya dito sa Pilipinas. Nakakadismaya po ang nangyayaring korupsyon ngayon. Kung noon, nire-respeto tayo ng ibang bansa dahil sa kasipagan natin. Ngayon po, binabansagan tayo ng flood control. Hiyang-hiya po ang ating mga kababayang OFW. Noon, tinatawag nila tayo ng mga kabayan. Ngayon, ang tinatawag sa atin, flood control. Alam na alam nila ang korupsyon sa atin dito sa Pilipinas. Kaya po, nananawagan kami
OFW. Bumaba po kayo sa pwesto dahil hindi po kayo karapat-dapat na maging presidente namin. Sana po ang mga Pilipino, suportahan natin kung ano ang nasa batas. Kung bababa man si President Bongbong Marcos, succession of position ang kailangan at walang ibang leader na nakita namin na may malasakit sa kapwa kundi si PP Inday Sara lang. Siya ang kailangan namin. Siya ang tunay na leader. Kaya po nagpapasalamat kami sa lahat ng nandito at ininindahan kami na magsalita upang ipahayag namin kung ano yung nararamdaman namin. Pinagdadasal po namin na maayos